Hi guys! Welcome back na po sa ating part 2 ng Suzuki X4 125. Ito po yung ating in-overhaul doon sa part 1. At ito na po yung connecting rod niya. Kinakailangan po nating ipapress at napapress na po natin. At may tama po talaga yung kanyang connecting rod, kaya po mahuni yung kanyang andar. At dahil natagalan po tayo magpapress, ito na po yung ating part 2. At ang bearing po niya ay 6205 at 6304. Yan guys, hulahin nyo dito sa right side ng crankcase sa gitna, sa center, ang 6304. Hindi naman siya pwede magkapalit kasi mas malaki ang bearing dito sa part ng magneto. At pag nalagay nyo na yung sigunyal, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Yan guys ang kanyang transmission. Uunahin natin ang transmission. Guys, lagay natin yung primera. At may washer siya sa dulo ng primera. At yan guys, ito ay output ng primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Yun po yung quinta niya. At guys, ganyan lang yung gagawin nyo. At saka nyo ilalagay siya ng buo sa crankcase. And syempre susunod nyo dito ay shifting cam. At ilalagay natin to sa shifting fork. At huwag nyo rin kakalimutan ang washer na shifting fork or drum. Shifting drum. Yan guys. Itong dalawang ito na shifting ay pareho lang. At yung isa ay magkaiba sila. Walang kagaya itong isang ito, kaya ilalagay nyo ito sa kaliwa. Yan guys, ganyan lang. Siyempre yung pinaka maliit ang ilalagay natin dito. Yan guys, nakatama siya dito sa shifting drum. And siyempre magkatulad to guys, pwede siya magkapalit. Wala naman siya problema kahit magkapalit siya. Yan, ilagay nyo lang yung shifting cam sa shifting fork. Yan guys, ituhog nyo na yung mahaba. Siyempre guys, kailangan pag gagawa kayo nito, kailangan lagi ding freewheeling or neutral. Testingin nyo kung freewheeling na. At yan guys, yan ang freewheeling. Pag ginawakan nyo yung ehe ng input or ehe ng clutch housing, kailangan freewheeling. Siyempre, huwag nyo kakalimutan dito sa kicker, itong guide na plastic. At ilalagay nyo rin ang neutral light indicator. Ito yung tinatamaan sa ating indicator. Pag nailagay nyo na po lahat, lagyan nyo ito ng gasket maker. Dahil ang gitna po ng Suzuki X4 ay walang gasket, kundi gasket maker lang. Wala isang maliit na langis. Pambanto natin mamaya. Kahit pampalalangis ko. Hindi, yung motor engine yun. Pambanto. Ilalangis ko dito. Para ano. Ay, May!
nga isang ano, pambantong langis. At pag nalagyan nyo na ng gasket maker, ilagay nyo na sa kabila yung 6 to o 5. Siyempre, langisan nyo muna yung transmission at sigunyal. At pag nailagay nyo na po yan, ilagay nyo na itong center crankcase. Masakay sa kabila. At may kanya-kanya lang itong haba ng tornilyo. Itama nyo lang yung kanyang mga tornilyo. Diyan guys, napitan na natin yung center. Unahin nyo dito ay idle gear. At gamitan nyo ito ng circlip. Siyempre, pag nailagay nyo na yung idle gear, ilagay na natin itong clutch lever or cambio. Yan guys, yan yung tamang kabit niya. Kailangan nasa gitna siya. And saka nyo ilagay itong ratchet gear. At may washer siya sa ratchet gear. At isunod nyo po itong all palm gear. At meron itong busi, meron itong shafting at merong lock. At pag nailagay nyo na lahat guys, isunod nyo dito ay rotary. Yan guys, yung rotary kunya. Yan guys, yan yun naman, ang tawag naman dito ay rotary gear. Rotary gear po ang tawag dito, guys. At saka nyo naman po ilagay itong ating rotary gasket. At ang mga tornilyo po nito ay flathead na maiksi. And syempre guys,
Ito ang tawag din po dito ay rotary plate. Ito po pinaka puso po ng ating X4. Kasi kung wala pong puso, ibig sabihin po ng puso, yun po yung pinaka timing. Hindi po aandar ang X4 pagsala po ito sa timing. Maaaring umandar po palyado. Itatama nyo lang guys yung pinaka-ukab dun sa rotary plate sa kunya. Yan po yung pinaka-timing ng X4 guys. At tatandaan nyo po, yan po yung tayo niya. Hindi po pwedeng nakasarado ang butas sa rotary. At kailangan nakatap din ang ating connecting rod pag magta-timing kayo. At pag nailagay nyo na yung rotary plate, ilagay nyo ang rotary bulb. Yan. At saka nyo ilagay ang mga tornilyo nito. At may dalawa ditong flathead. Shoutout nga pala sa iyo, Eugene Fernandez ng Dagupan City. Salamat po sa iyo sa pagsuporta nyo sa akin sa video ko sa TMX 155. At maraming salamat sa iyo. At shoutout din sa iyo, Mr. Bilandres. Maraming salamat din sa iyo. At shoutout sa iyo, John Mark Gallarda. Pagsuporta mo rin sa aking video. Diyan guys, ilagay nyo lang yung pinion gear. At may nut ito na 22 socket. Siyempre guys, pag napitan nyo na yon, ilalak nyo yung washer. At dito naman tayo guys sa clutch housing. At may washer din to sa pinakadulo ng clutch housing. Siyempre guys, hindi man magkakapalit itong washer na to kasi ang washer ng clutch housing ay mas malaki ang butas ng gitna. At huwag nyo kakalimutan guys yan, yung washer na yan. At saka natin ilagay itong clutch housing. Ang clutch housing po nitong X4 ay mas maganda po ang spring type. At yan guys, ilagay natin yung washer. At saka nyo ilagay itong ating clutch hub. Kailangan guys, pag napitan nyo ito, kailangan freewheeling ang ating clutch hub. Yan guys, kailangan freewheeling to. At saka nyo ilak ang washer. Ay susunod po natin dito ay tooser ng clutch ng push rod. At tumutulak ito sa clutch hub. At may bearing ito na special na clutch bearing. Ito po yung special bearing niya. Yan po yung tamang kabit niya. Nakataob po doon sa tooser. At saka nyo po ilalagay ang clutch lining. Ang una po dito ay clutch lining. Bago po ang pressure plate. At ang lining nga pala po guys ng X4 ay 6. At ang X3 ay 5 lang. At ito guys, may timing din ang pagkakabit nito para hindi na tayo maghahanap ng tamang posisyon. Makikita nyo po dito, sa ating clutch hub, may meron po ditong ukab. Yun guys, yung may pinaka butol siya doon. At ito pong ating clutch hub dito ay meron ding tuldok. Itatama nyo lang po yun. At yan guys, nakuha agad natin ang isang lagayan niya. Saka nyo po ilagay ang lock. Nakakawit lang po ito sa kanal niya.
Saka pala guys, kung magpipihit po kayo nitong mga spring ng ating class housing, kumonsulta muna po kayo sa mga professional na magagawa. Huwag po kayo basta magpipihit nito kasi napakaselang po nito. Pag nabago po yung timing nito, sasala na po ang ating clutch. Kailangan guys, tatandaan nyo, kung wala naman tayong nararamdaman sa ating clutch at kilalas nyo ito na maganda, huwag nyo nang pihitin yun. Kasi magbabago ang clutch nyo at baka masira ang clutch lining. At yan guys, nilagay na natin itong cover. At saka nyo ilagay ang kicker. Testingin nyo din guys kung nabalik yung ating sigunyal or kicker. Siyempre guys, kailangan ng piston. Hindi rin ito pwede magkapalit. Kasi minsan may nagagawa ako, baliktad ang piston. Sasabihin niya, palyado yung motor niya, pero baliktad pala ang kabit ng kanyang piston. Kailangan po yung butas ay dito sa may air cleaner. At yung arrow ay papunta pong tambutso. Siyempre guys, hindi ito kagaya ng mga 4-stroke. Ang piston ring po nito ay merong stopper. Kailangan hindi sasala sa stopper. Kung maaari, ilagay nyo na ito sa block para sureball tayong hindi mapuputol ang piston ring. Siyempre, ang connector dito, meron din siyang piston pin bearing. Yan guys, nakakabit na sa ating block yung piston. At nakakabit na rin itong piston pin bearing. At saka nyo isuot ang piston pin sa connecting rod. Yan guys. Siyempre guys, bago nyo ilagay itong lock, balatin nyo ng maigi yung ating lock para hindi lumuwag at matanggal ang lock. At saka nyo gamitan din ng basahan para hindi malaglag ang lock sa ilalim ng connecting rod. At yan guys, tapos na po, kakabit na po natin to sa body. At ganyan lang guys ang pag-install po ng X4 or pag-overhauling. At testingin nyo muna ito nang walang tambutso. At yan guys, sumaandar na yung ating X4. Para guys hindi malunod yung X4, kalimitan pag bagong overhaul to or kilas yung block, huwag nyo muna ikabit guys ang tambutso. Paandarin nyo muna na walang tambutso para umandar agad. At saka nyo ikabit ang tambutso pagka umandar na. Yan guys, pinatay ko na at kakabitan natin ang tambutso. At hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat sa inyo. At sana po may natutunan tayo dito sa Suzuki X4 125. Shoutout po sa inyong lahat. At God bless po. Mag-comment lang po kayo dito sa ilalim ng ating video kung may katanungan po tayo.